Hello guys. Pagdating ko po dito sa loob ng bahay, nandito po sila Ira, yung aking anak. At nabigyan po ako ng damit. Bukod sa damit, meron pa sa aking flowers na Happy Mother's Day. Thank you, Ira. Kasi nakapahabol ng Mother's Day. Mother's Day. Kaya, thank you po sa mga Mother's Day dyan. Thank you po. Advance. Ano ba advance? Hindi ba advance? Kasi kahapon yun. Belated Mother's Day po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga anak ko na mga babae. Nanay na rin sila. Ito po ay part 2 po ng aming gagawin. Kasi sabi ko nga, mahaba yung video ko galing dun sa market. So ngayon, dito po tayo gagawa ng malunggay. Yan. Itatabi ko muna yung bulaklak ni Ira. Thank you so much, Ira, sa napakagandang bulaklak na binigay mo sa akin na flowers. Yan. And then, eto na yung sinasabi kong binigay ni Bina na malunggay na nakalagay sa dyaryo. Magamat nagyelo na siya kasing kulay na ng damit ko, no? Nagyelo na siya dahil nga kasi tawag doon, kahapon pa po niya ito pinitas. Kaya ngayon, samahan niyo po ako magtanggal itong mga dahon. Yan. At mamaya ay magluluto po tayo ng malunggay. Ito po ay part 2, ano? Kasi nga sabi ko, marami akong upload video o ginawang video doon sa market kanina. Bumili tayo ng hipon. Bumili rin tayo ng saging. Ito, kinakain nga namin yung saging na binili ko. Kasi natakam ako. At si Ira, kinain yung kalahati ng mais. Yung mais niya, kalahati lang yung kinain. So, mamaya, magugulay tayo ng malunggay. Aanoyin natin to. Natakam lang ako. Alam niyo po, kahit po ito nagyelo na, okay lang. Hindi ko po ito itatapon. Kasi syempre, nag-effort din naman sa si Bina nito, no? At sayang din kasi sa atin, kung nasa probinsya po tayo, madali po tayo makakuha ng gulay, diba? Madali po tayo makahanap ng yan, madali po tayo makahanap ng mga malunggay. Dito, birang-bihira lang po tayo makakita na may mga malunggay po dito sa mga kapitbahay. Alam niyo po, doon nga sabi ko doon sa harap namin, doon sa trabaho ko, meron din pong malaking puno doon ng malunggay. Kaso mga India ang may tanim. Nahiya naman ako na pupunta ako sa harap ng bahay, tatawid ako ng street kasi nasa kabilang street siya. Hindi siya, kabilang kalsada lang, hindi naman kabilang street. Kumbaga kaharap ng bahay, kaya lang yung street magkaharap na. Ang dami pong bunga ng yung bunga niya, yung malunggay, di ba may bunga rin yan na mahaba, na parang sitaw. Ang dami po, pati namumulaklak. Sarap po sana yun. Ang kaso, nahihiya rin naman po ako kasi hindi naman tayo kilala, hindi naman natin, kahit minsan, hindi po nga sila nakakausap, ganon. Kasi dito po kasi, may ugali po kasi ditong ibang tao na walang pakialaman. So, ganun po yun. Pag naunahan ka ng tingin, o naunahan mo sila ng tingin, o nagkasalubong kayo ng tingin, saka lang kayo magbabatian. Pero pag hindi naman, wala, dead man lang. So, nahihiya rin naman akong humingi. Kasi masabi, sino ka ba? Yan, di ba? Kaya masarap itong malunggay. Yan. Sa dami po nito, baka hindi ko po ito maubos. At lalo hindi na rin naman po ito mapapakinabangan bukas. Dahil nga kasi nagyelo na. Pero okay lang. Dahil andyan pa rin naman yung sustansya niya. Alam niyo po noon, marami po kaming tanim na malunggay sa bahay. Ewan ko po ngayon kasi almost 6 years na rin po ako na nandito. Ewan ko po kung nasa na yung mga malunggay namin. Dati andun lang sa pag tumataas na siya, andun sa taas ng bubong namin yung mga sanga-sanga na. Yun, inaakyat po yan ng mga anak ko, kukuha lang kami. Minsan, sinasadya po namin na pataasin ng pataasin kasi yung iba, may mga abusadong mga kapitbahay, hindi na nagpapaalam, kukuha na lang, para bang akala mo sila na yung nagtanim, ikaw na yung mahiya. Yan, yung ganun. Kahit nga yung kamote, talbos ng kamote. One time, nagtanim ako ng talbos ng kamote. Sa una, humihingi kasi isasahog lang sa isda. Di okay lang. Aba, nung para bang namihasa na, hindi na pala tao ang kumakain, pinapakain na sa baboy. Ganun na po
yun. Kaya nasad din ako kasi hindi baga magtanim din para naman sa kanila. Kasi ang rason, ang dami daw ng talbos. Minsan, hindi na daw nakakain. Sabi ko, hayaan lang. Kasi ang gusto ko naman, kung may hihingi, tao ang kakain. Hindi yung alaga nila. Kasi pag baga, sa tingin nyo ba, pag ibinenta yung baboy, meron ka rin ba dun? Bibigyan ka rin ba nila? Sasabihin ba nila, oh, nagbenta ako ng baboy. Ito yung, bigyan kita kahit kaunti kasi yung talbos ng kamote mo o dahon ng kamote mo, kumukuha ako, pinapakain ko. Hindi ba hindi? Minsan, napansin mo na lang, nung nakaraang linggo pa pala na ibenta yung baboy nila, o diba? So, hindi naman ako nagdadamot. Basta tao ang kakain. Huwag naman isama yung alaga nila kasi mas responsibilidad nilang pakainin. Silang gumawa ng paraan na sila yung magtanim, di ba? Ayun, wala noon, pinataasan na namin yung puno. Malunggay. Sinasadya talaga namin kasi pag kami na ang kukuha nga, kami na ang gusto namin maggulay, wala na kami nakukuha kasi nga syempre, mga sariling tao, alam mo naman sabihan mo, okay lang. Basta sa akin, pagka humingi ka, huwag mo na samahin pati yung sanga. O kung humingi ka ng sanga, itanim mo rin para dumating din yung time, meron ka rin na sariling puno. Hindi yung lagi ka nalang hingi ng hingi, diba? Kasi ganun yung rason ko Pag humingi ako ng 1 beses, 2 beses, at natatluhan pa, ayoko nang gawing 4. Naabuso na yan. Yung ginagawa ko, magtanim din ako. Para sa ganun, meron rin akong sariling puno, diba? Yan. Kaya mamaya po, magkaano po tayo. Gugulayin po muna natin. Kaya mamaya balikan po natin pag once na ilulutuin ko na. Kaya mamaya po, hintayin niyo po ako. Mag-upload video ulit ako. At gagawan po natin ng video. Ayan guys. Alam niyo po, na-late ako mag-video call nito kasi nanawag yung mga anak ko. Kaya yung cellphone ko na busy. Pero nandito na po yung binili kong hipon. Yan. Tapos yung gata, nilagyan ko lang siya ng sibuyas. At saka yun, nilagyan ko na ng asin. Pero po ang iba ng hipon na yun, kasi marami po yung tumpok, di ba kanina, nakita niyo. Eto na po yun, nagsinabawan po ako ng hipon, na meron po siyang okra, kamatis, at talong. Kaya napakasarap po nitong ulam namin ngayon na gabi. So, mamaya, kakain na po kami. Eto na po yung hipon na nabili ko. Yan. At bagong luto, kainit-init pa. Kaya yan, tatakpan mo muna natin. At para dito naman tayo sa pangalawang niluluto kong malunggay. Ayan yung malunggay po, oh. Yan, napakaliit po ng aming kusina. Kasi itong bahay na to, 2 lang ang kwarto. Isa sa akin, isa dito sa landlady ko, tapos nandito rin yung kapatid ni Ira, kaya share sila sa isang kwarto. Yan. Ito, nagkukulo na yung gata. Oh, sarap na ng gata. Pakuluin na muna po natin ang pakuluin. Bumili po pala ako ng gata. Ito po yung nabili kong gata na nasa karton na. Bumaba po ako kanina, hindi ko na po na-videohan dahil nga kasi kausap ko yung mga anak ko. And then nagpunta po ako ng market, ng supermarket lang. Diyan lang po, malapit lang po diyan yung supermarket. So, ang bilis lang po lakarin. Yan po yung nandiyan po sa baba na yan. Sa likod po niyan, meron po diyan na grocery store. Yan. Diyan po ako bumili. Sa likod niya na, yan ang mga kumakain po diyan. Nasa likod po niya na building yung grocery store pala, hindi market. Kasi kanina galing nga ako doon sa market, sa Pasamalam. Yan. Hanggang ngayon nga po, andyan pa po yung mga Pasamalam. Marami pa po mga nagtitinda. Pero ngayon, hindi na po kailangan bumaba. Kasi galing na po ako doon. Nagbalik ulit ako doon sa palengke. At nakabili po ako ng kamoting kahoy at kamote. Ngayon, may natira po akong 1 karton. Gagataan po natin yan. Mahilig po ako sa gata, kaya eto. So nagkukulo na so ilalagay na po natin yung malunggay yan. Saglit lang po, kukunin natin yung ating stand ng ating cellphone. Kulo na siya.
ilalagay na po natin yung malunggay. Yan. Ilalagay na po natin yung malunggay. At baka kasi maubusan po tayo ng gata. Yan. Uutay-utayin lang po natin paglagay yung malunggay. At nang sa ganon, hindi po agad siya mag-ano. Yan. Hindi po agad siya magpait. Sana masarap yung luto natin. Kahit nag-yellow-yellow na, no? Kasi kahapon pa po siya hinarvest sa puno. Kaya so, thank you Bina. Meron akong malunggay. It's the first time history dito po sa Malaysia na ako po ay nagluluto ng malunggay. Yan. First time po sa history po talaga dito sa akin sa Malaysia na nagluto po ako ng malunggay. Kasi wala naman po ako ditong sariling puno. Yan. At mabuti nga doon sa tinitirahan ni Bina, nakapagtanim daw siya ng malunggay. Siguro, malaki siguro yung likod bahay o yung espasyo ng kanilang bahay na tinitirahan. Kaya kung bakit nakapag-ano po siya ng malunggay, nakapagtanim. At saka bihira rin po talaga kami dito makakita ng mga puno ng malunggay. Karamihan po kasi dito building. So, wala po tayong makikita. Wala po tayong mga nakitang magtanim. Ayan. Ang tinatawag po kasi nila ditong kampong ay town o barangay. Town, basta yung town natin, yung syudad kung saan tayo nakatira. Sa atin po ay barangay. Pero dito po mostly po, lagi mong maririnig sa kanila ay kampong. Kaya si Bina, nakatira po sa kampong o sa barangay. Kaya po siya ay meron pong malunggay. Kasi tayo po dito, halos syudad lang po itong tinitirahan namin. Kasi wala pong espasyong lupa. Kumbaga puro building po ang matatanaw nyo po dito sa aming paligid. Harap-harapan po building. Kaya saan po kami dito magtatanim ng malunggay. Doon naman kasi kay Bina, malawak daw yung yung part ng bahay nila, yung harap bahay o likod bahay, malawak daw. Kaya nakapagtanim si Bina ng malunggay. Hindi lang ako ang binigyan ni Bina. May binigyan din siyang isa rin daw niyang friend. Kaya thank you Bina. Yan, titikman na po natin kung anong lasa. Wow, ang sarap. Sarap talaga, the best talaga. Kumbaga, yung malunggay. Takam na po ako sa malunggay. Parang ang dami ko pong makakain ngayon na Lunes ng gabi. Pero sabi ko nga, diet ako. Paano naman ako makapag-diet? May ganitong ulam. Sino ba nga naman na hindi makakapag-kain ng marami? Alam niyo po kasi ang mga Bicolano, kagaya po sa akin, na-adapt ko na po ang pagiging isang Bicolana. So, lahat po ng pagkain sa amin, puro may gata. Parang feeling namin, the best ang luto namin pag merong gata. Diba? So, ngayon, konting na lang, huwag natin patuyuin ng maayos kasi nanunuot na. Kasi ito kasi malunggay yellow na. Kasi baga papatay na po natin. Yellow na po kasi itong malunggay. Once kasi na yellow na yung malunggay, mandyan na po yun na pag naluto siya ng overcook, papait siya. Kaya tama na po yun. Pinatay ko na po yung apoy. Kaya ngayon, maghihintay na lang ako ng ulam namin o ng kanin namin sa rice cooker niyan. Sana ay after 10 minutes kakain na po kami. Kaya mamaya iahaahin po natin yung masarap na niluto natin. Kaya mamaya maglilinis po muna ako dito. Linisan ko muna kasi medyo makalat. Syempre, ang liit lang po ng kusina. So, isang tao lang ang pwedeng tumayo dito. So, yan, lilinisan po natin yan. Nagkaroon po tayo dito ng kalat. At mamaya, lulutuin po natin yung kamoting kahoy. Kaya yan, wala na po siyang apoy. Kuha na po kayo ng plato nyo at bibigyan ko kayo. Sandukan ko kayo. Sige, mamaya po, balikan po natin muli kung saan yung kakain na tayo. Sige po. Ito na guys, yung niluto kong malunggay. At saka niluto kong may sabaw, okra, may talong, at may sili. Yan. Guys, kakain na po tayo. Halika na. Kain tayo, kain. At tayo po ay gutom na. Yan. Tayo ay magsasandok ng kanin.